Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-25 kabanata ng Mateo. Basahin natin. Ang talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay maitutulad sa kwentong ito. May 10 dalagang lumabas na may dalang ilawan upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mangmang at ang 5 ay marurunong. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis. Habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. Ang lalaking ikakasal sa talinghagang ito ay walang iba kundi si Jesus. At ang 10 dalaga naman ay ang mga taong nakasikan ng binhi. Ang mga mangmang na dalaga ay nagpapatukoy sa mga nakakarinig ng magandang balita, ngunit hindi ito nag-ugat at nagbunga sa kanilang buhay. Ang mga marurunong na dalaga naman ay nagpapatukoy sa mga nakakarinig ng magandang balita at nag-ugat at nagbunga sa kanilang buhay. Sa ating nabasa, natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, katulad din ng pagbabalik ni Jesus sa mundo. Kaya naman ang ilan ay naiinip, ang ilan ay nanlalamig, ang ilan ay naliligaw, ang ilan naman ay nalilinlang ng mundo. Ganyan talaga ang puso ng tao. Ang gusto natin ay agad-agad nating mangyari ang gusto nating mangyari. Kapag hindi ito nangyayari, madali tayong nakakalimot. Madaling maubos ang ating pasensya kung mag-aantay tayo ng matagal. Kailangan nating matutunan na ang pagbabalik ni Jesus ay nakatakda na sa oras at panahon ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang natin alam kung kailan mangyayari ito. Basahin natin. Nang hating gabi na, biglang may sumigaw, "Nariyan ang ikakasal. Halikayo't salubungin ninyo." Nagising ang 10 dalaga at inihanda ang kani-kanilang ilawan. Sinabi ng mga mangmang sa marurunong, "Pahingi naman ng kaunting langis. Malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin." Sumagot sila, "Hindi pwede, dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara ang pintuan. Maya-maya ay dumating na ang 5 mangmang na dalaga at nagsisisigaw, "Papasukin niyo po kami." Pero sumagot ang lalaki, "Hindi ko kayo kilala." At sinabi ni Jesus, "Kaya magbantay kayo dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik." Ang langis na nagbibigay ng ilaw sa ilawan ay ang ating pananampalataya. Kung tayo ay totoong naniniwala kay Jesus, makikita natin ito sa ating buhay na nagbubunga ng mabubuting gawa. At kung ang ating pananampalataya ay may halong pagdududa o pag-aalinlangan, hindi nito kayang magbigay ng ilaw sa ating ilawan. Hindi ito magtatagal
at kalaunan ay kusang mamamatay. Katulad ng paghingi ng langis ng mga mangmang sa mga marurunong na dalaga, hindi natin maaaring ibigay sa iba ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa ating sarili at di maaaring isalin-salin sa iba. Hindi maaaring gamitin ang pananampalataya ng ating mga ninuno, katulad ng sinasabi ng mga Pariseo. Hindi dahil anak sila ni Abraham ay mapapabilang na sila sa kaharian ng Diyos. Ngayon, di rin natin masasabing kung naniniwala ang inyong tatay o nanay o kapatid o anak ay magagamit natin ito papasok sa langit. Kapatid, nakakalungkot ang mga taong nakakaalam ukol kay Jesus, ngunit hindi totoong nananampalataya. Kaya naman sa araw-araw ay tinatanong ko ang aking sarili kung ako ay totoong naniniwala. At kung ako ay naniniwala, ako ba ay totoong sumusunod sa kanyang mga kautusan? Mangilang beses nang sabihin ni Jesus na ang totoong nagmamahal sa kanya ay sumusunod sa kanya. Sa araw na yon, huwag nating pabayaan na sabihan tayo ni Jesus na hindi niya tayo kilala dahil hindi tayo sumunod sa kanya. Ang pagbabalik ni Jesus ay maaaring mangyari mamaya o bukas o di kaya sa susunod na linggo o di kaya may 100 taon pa sa kinabukasan. At di rin natin alam kung kailan tayo mamamatay, kung saan natapos na ang panahong magbagong buhay. Kaya kailangan nating siguraduhin na tayo ay handa sa kanyang pagbabalik sa anumang oras. Basahin natin ang talinghaga tungkol sa 3 alipin. Sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong papunta sa malayong lugar. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang pera niya. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kani-kanilang kakayahang magnegosyo. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa naman ay 2,000, at sa isa pa ay 1,000. Pagkatapos ay umalis na siya. Ang alipin na binigyan ng 5,000 ay kaagad na umalis at ginamit sa negosyo ang pera at tumubo siya ng 5,000. Ganoon din ang ginawa ng alipin na binigyan ng 2,000 at tumubo siya ng 2,000. Pero ang alipin na binigyan ng 1,000 ay naghukay sa lupa at itinago roon ang pera. Ang talinghagang ito ay patungkol sa ating pamumuhay pagkatapos natin marinig ang magandang balita. Ang Diyos Ama ay nagbibigay sa atin ng kanya-kanyang pananampalataya. Ang ilan ay nabigyan ng marami at ang ilan ay nabigyan ng kakaunti ayon sa kanyang kalooban. Ipinapakita sa atin kung ano ang dapat nating gawin sa pananampalatayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, marami man o kakaunti. Dito ipinapakita ni Jesus na ang pananampalatayang ibinigay sa atin ay dapat gamitin nang sa ganun ay magbunga sa pananampalataya ng iba. Katulad ng sinasabi tungkol sa asin at ilaw ng mundo, kailangan nating ipamahagi ang magandang balita sa mundo para makilala nila si Jesus at mabigyang kalwalhatian ang Diyos Ama.
Ito ang dahilan kung bakit tayo biniyayaan ng pananampalataya. Lagi nating isipin na tayo ay mga alipin na ipinagkalooban ng Diyos Ama ng pananampalataya. Nang sa ganun ay maging kapaki-pakinabang ang ating buhay sa mata ng Diyos. Gamitin natin ang biyayang ito sa ating pamamahagi ng magandang balita. Siguruhin nating makilala si Jesus ng lahat. Nang malaman ng mundo ang pagmamahal ng Diyos Ama, nang ibigay niya ang kanyang anak na si Jesus para sa kapatawaran ng kasalanan at manumbalik sa Diyos Ama sa langit. Basahin natin. Pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo nila at ipinatawag sila upang magbalita tungkol sa perang ipinagkatiwala sa kanila. Lumapit ang alipin na nakatanggap ng 5,000 at sinabi, "Heto pa ang 5,000 na ibinigay niyo sa akin, at ang karagdagang 5,000 na tinubo ko." Sumagot ang amo niya, "Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi sa aking kaligayahan." Pagkatapos, lumapit naman ang alipin na binigyan ng 2,000 at sinabi niya, "Heto po ang 2,000 na ibinigay niyo sa akin, at ang karagdagang 2,000 na tinubo ko." Sumagot ang kanyang amo, "Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi rin sa aking kaligayahan." Itinuturo ni Jesus na may nakalaang gantimpala ang mga aliping sumusunod sa Kanya. Kung ang mga naniniwala kay Jesus ay namumuhay ayon sa Kanyang mga kautusan, ito ay siguradong magbubunga sa mabubuting gawa. Sila ay magiging asin at ilaw ng mundo para lumapit ang mga tao kay Jesus. Sila ay magbabalita sa lahat ng magandang balita sa pagdating ni Jesus. Gaano katamis marinig ang mga salitang, "Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. Makibahagi ka sa aking kaharian." Naway ito ang marinig natin pagdating ng panahon. Basahin natin. Lumapit din ng alipin na binigyan ng 1,000 at sinabi sa kanyang amo, "Alam ko pong mabagsik kayo at walang awa. Inaani ninyo ang hindi ninyo itinanim at kinukuha ninyo ang pinaghirapan ng iba. Natakot po ako kaya ibinaon ko ang pera nyo sa lupa. Heto po ang 1,000 na ibinigay nyo sa akin." Sumagot ang kanyang amo, "Masama at tamad na alipin. Alam mo palang inaani ko ang hindi ko itinanim at kinukuha ko ang pinaghirapan ng iba. Bakit hindi mo na lang idineposito sa bangko ang pera ko para sa pagbalik ko ay may makuha akong interes?" Kaya sinabi niya sa iba pang mga utusan, "Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa mayroong 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo ang walang silbing alipin na yan sa kadiliman. Doon ay iiyak siya at mangangalit ang kanyang ngipin."
Dito ipinapakita ang isang tao na hindi lubos nakakakilala sa Diyos Ama. Ang tingin niya sa Diyos Ama ay hindi ito makatarungan o mapagmahal o mapagpatawad. Hindi niya nakikita ang biyayang ipinagkaloob sa kanya, hindi siya sumusunod ayon sa kalooban ng kanyang amo. At hindi rin mahalaga sa kanya ang kapakanan ng kanyang amo. Kaya naman nakita ito sa kanyang buhay, kung saan hindi nagbunga ang ibinigay sa kanya. Ang gantimpala ng mga masunuring alipin ay bibigyan pa sila ng higit sa kanilang nagawa dahil sila ay karapat-dapat sa mata ng Diyos. Ngunit ang aliping tamad at hindi masunurin ay mapupunta sa kadiliman. Ganito ang mangyayari sa pagbabalik ni Jesus. Lahat tayo ay magpapakita ng ating ginawa sa ating buhay. Matuto tayong makinig, mga kapatid, dahil sa araw ng paghahatol, magbibigay tayong lahat ng pagtatala sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama. Totoo ang kasabihang kung sino ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami, at kung sino ang may kakaunti ay kukunin pa kung ano ang kaunting meron siya. Basahin natin ang huling paghuhukom. Kapag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan, at ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. Pagkatapos, bilang hari ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, "Hali kayo, kayong mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang mundo. Sapagkat nang nagutom ako ay pinakain ninyo ako, at nang nauhaw ako ay pinainom ninyo ako. Nang naging dayuhan ako, pinatuloy ninyo ako sa inyong tahanan." Narito ang pagpapaliwanag ng mga buhay ng mga taong sumusunod kay Jesus. Ang paniniwala sa Kanya ay nagbubunga sa pagmamahal na ipinapakita natin sa ating kapwa. Pag may nagugutom, pagbibigay ng pagkain. Pag may nauuhaw, pagbibigay ng maiinom. Kung walang matuluyan, pagbibigay ng matutuluyan. Ituloy natin ang pagbabasa. At nang wala akong maisuot ay binihisan ninyo, nang may sakit ako ay inalagaan ninyo, at nang nasa kulungan ako ay binisita ninyo. Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan namin kayo nakitang naging dayuhan at aming pinatuloy, o walang maisuot at aming binihisan? Kailan namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at aming binisita?" At sasagot ako bilang hari, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Nang ginawa ninyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin nyo itong ginawa sa akin." Dito itinuloy ni Jesus ang pagpapaliwanag.
na ang mabubuting gawa ay pagbihisan ang iba, pag-alaga sa may sakit, pagkalinga sa mga nakakulong. Kapatid, madalas ay tinatanong ko ang aking sarili kung ang mga ito ba ay ginagawa ko sa aking buhay. Ang katotohanan ay hindi. Katulad ng huling alipin, hindi ako nagpapakita ng pagmamahal sa aking kapwa. Hindi naman ako nauubusan ng pagkakataong magkawang gawa, ngunit alam kong wala sa puso ko ang magbigay at magmahal at magsilbi at isantabi ang aking sarili. At araw-araw kong hinihikayat ang aking sarili na gawin ang mga ito. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ganito rin ba ang karanasan mo, kapatid? Kailangan nating pag-isipan ito. At sa nababasa natin ngayon, kailangan nating makita ang maaaring mangyari sa atin kung hindi tayo magbabago. Basahin natin. Pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat nang nagutom ako ay hindi niyo ako pinakain, at nang nauhaw ako ay hindi niyo pinainom, nang naging dayuhan ako ay hindi niyo ako pinatuloy sa inyong tahanan, at nang wala akong maisuot ay hindi niyo ako binihisan. Nang may sakit ako at nasa kulungan ay hindi niyo ako inalagaan. Tatanungin nila ako, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, walang maisuot, may sakit, o nasa kulungan at hindi namin kayo tinulungan? At sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Nang hindi ninyo tinulungan ang pinakahamak kong mga kapatid, ako ay hindi ninyo tinulungan. Itataboy ko ang mga taong ito sa walang hanggang kaparusahan, ngunit bibigyan ko ang mga matuwid ng buhay na walang hanggan. Sadyang nakakatakot ang mahatulan at mapunta sa apoy na walang katapusan. Kung sino ang nakakakita ay dapat makakita. Kung sino ang nakakarinig ay dapat makarinig. May awa ang Diyos Ama, kapatid. Lumapit tayo kay Jesus. Maniwala tayo at sumunod sa Kanya. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 25 kabanata ng Mateo. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.